So hello po mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, no? Province of Netherlands, Nidigong, ang Davao City. Mega love shout out po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kung saan man po kayo ngayon, mag-ingat po kayo. Mga kababayan, gusto ko lang pong reaksyonan itong patungkol nga ito, ulitin natin ha. Actually, si Bato ngayon, nag-trending po ito mga kababayan. Nakita nyo po sa ating screen. Nag-trending po si Bato de la Rosa. Bakit? Bakit nga ba siya nag-trending? Dahil po ito sa kanyang i-share, no, ini-repost, no, na isang AI or AI generated video na kung saan ito ay nagsalita nga itong mga estudyante na may pagka support kay Vice President Sara Duterte patungkol sa impeachment ito. Sabi nga dito ng mga estudyante, ayan nakita nyo naman nasa likod ni Barry Gutierrez at ni Bato, sabi nga ng mga estudyante na bakit daw si Sara Duterte kailangan ay impeach na kung saan hindi lang naman daw si Sara ang merong confidential fund. Yung iba nga daw dyan, billion pa nga daw. Samantalang kay Sara, daan milyon lang. Lang sa kanila yon. O, sa atin, mga mahihirap, yung milyon, malaki na yon. So ngayon mga kababayan, according doon sa ipinost ni Bato, sabi nga niya, kasi binatikos si Bato mga kababayan, binatikos siya ng netizen. At yun nga ang sabi, bakit ka nag-post ng ganyan? AI nga yan. Oo, ibig sabihin ng AI, peke po yan, gawa-gawa lang. Ang intention doon ay para suportahan si Sara. So ngayon, ipinost nga ni Bato, okay lang naman siguro kung ipinost ito ni Bato at wala siyang pinaparinggan na kalaban sa politiko, may mga pinaparinggan nga siya. At actually, ang pinaparinggan ni Bato dito, mga kababayan, ay ang kakamping. Kasi alam naman po natin lahat na ang kakamping po, ang mga kabataan, mga estudyante, ay talagang solid supporter po talaga yan ni Mama Leni Robredo. So ngayon, mga kababayan, eto nga, pinuna nga po siya ng dating spokesperson ni Vice President Mama Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Na ang sabi dito sa People's Tonight, ay nakita nyo sa screen, binatikos ni Attorney Barry Gutierrez, si dating spokesperson ni dating Vice President Leni Robredo, si Senator-elect Ronald Bato de la Rosa, nitong Lunes, Hunyo 16, dahil sa pag-share niya ng isang viral na artificial intelligence or AI generated video na kontra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So mabuti pa ang mga bata nakaintindi sa mga pangyayari. Yun po yung reaksyon ni Bato sa kanyang post. Kasi nga naglabas ng saloobin itong mga bata laban sa pagpapa-impeach kay Sara. Oo, so makinig kayo mga yelo at mga komunista, caption ni Senator Bato na i-share niya sa kanyang official Facebook page na naturang AI generated video. Matapos mabatikos ay dinipinsahan naman ito ni Dini de la Rosa ang kanyang sarili at sinabing mas mahalaga umano ang mensahe nitong bata, ito man ay gawa ng tao o AI. Ngayon, samantalang ibinahagi rin ni incumbent Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang naturang video na may caption na "Unliberals say they have Gen Z support, so come on." Ang sabi nga din daw ni Basti, tanga na nga si Bato, tinanga pa ni Basti, sinakyan pa. At ang sabi nga ni Basti, kung ang Liberal Party ay ang mga kabataan nakasuporta sa inyo, so anong nangyari? Bakit ang bata nagsalita nga na hindi dapat i-impeach si Sara? Which is si AI nga. So sa madaling salita, pag sinabi tayong AI, peke po yung mga nagsasalita. At edited po yung mga boses na lumalabas. Kasi actually mga kababayan, itong mga batang nagsasalita dito, sa naturang video na i-share ni Bato, ay ito po yung mga taga-Thailand. Thailand po ito. Yung mga mukha dyan, mga Thailander po yan. At pangalawa, yung lugar po ay yung mga words, no, na mga nakapaskil po sa mga karatula sa palengke ay Thailand word po, Tapos ito pong mga pampasahero nilang sasakyan ay mga tok-tok, na which is sa Thailand lang din po ito ginagamit ng mga taga-Thailand. So madaling salita, Thailand nga. So ngayon mga kababayan ay pinuna ito ni spokesperson ni Mama Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Sabi kasi ni Bato, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. So I am after the message. So wala daw siyang problema doon sa nagsalita kasi ang inano ni Bato ay yung sinabi ng bata. So sabi niya, so please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. So sabi yan ni Bato. So ngayon, sabi naman dito ni Barry Gutierrez, kung AI generated yung video, ibig sabihin, peke.
Oh. So kung AI generated nga naman, ibig sabihin peke. Kung ang message mo ay batay sa peking video, ang tawag sa iyo sinungaling. Gets? 'Di ba? Oh, kung ang pinagbatayan daw ni Bato ay galing doon sa peke na video, ibig sabihin peke din ang kanyang binabatayan. So sinungaling nga siya. 'Di ba? Sa madaling salita, mapanlin lang. Kasi yung video na i-share ni Bato, panlilin lang 'yun sa mga DDS na nakasuporta kay Sara at paninira 'yon sa mga pinaparinggan nila. 'Di ba? So, sino bang pinaparinggan ni Bato dito? 'Di ba ang Dilawan at yung Kakamping, yung liberal, pinaparinggan ni Baste? Oh, so hindi naman po magkomento itong Dilawan at liberal, no? Kung hindi nila tina-target. Oh, kasi alam naman natin at aminado po talaga itong mga Duterte na ang kabataan ay nakasuporta sa liberal. Hindi po talaga sa mga Duterte. Oh, yan po ang katotohanan mga kababayan. Ang kabataan, halos po majority ng kabataan nakasuporta kay Mama Leni. Hindi po sa Duterte, hindi po kay Sara. So aminado si Basti dyan. So ngayon mga kababayan, ang masasabi ko lang ay ganun. No? Sabi nga ni Attorney Barry Gutierrez na dating spokesperson ni Vice President Mama Leni Robredo na kung ang AI generated yung video, ibig sabihin peke. Oh. Kung ang message mo ay batay sa peking video, ang tawag sa'yo sinungaling. Gets? Oh, nagigets mo ba? Bato. Oh. So ngayon mga kababayan, nabutata nga si Bato na naman. Actually, hindi lang po si Barry Gutierrez ang nag-react dito mga kababayan. Pati na din po si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tapos ang Palacio din. Nagre-react din dito si Attorney Claire Castro. Na kung saan, ang sabi ni Attorney Claire Castro ay tayo bilang mga public official or mga government employee or government official, dapat iwasan natin ang mag-share ng mga peke or mga AI-generated video kasi maraming mga nakasuporta kahit papano, kahit bobo na politician yan, meron pa rin mga bobong supporter yan, oo, na mapapaniwala at malilin lang. Kaya yun ang sabi ng Palasyo na ino-org, Palace Org, di ba? Mga kababayan, ang nakasabi dito, ito, Palace Org, government official to be responsible in sharing news. 'Di ba? In sharing about ganyan mga AI content. Kasi mapanlin lang 'yan. Maluloko ang taong bayan. Mapapaniwala. Paano ngayon kung gagawa na naman ang panibagong video itong shinare ni Bato? No, gagawa ng panibagong video tapos sabihin nakalaya na si Digong, malilin lang na naman ang mga bubong supporter niya, malilin lang na naman ang mga bubong followers nila at maniniwala. Alam nyo naman na ang mga DDS ang bilis papaniwalain yan. Alam nyo kung bakit ko nasabi. Totoo po yan. Try nyo mag-video dyan na si Digong bumaba sa airport. Tapos sabihin ninyo, praise the Lord, thanks God, nakauwi na si Digong galing dahig. Maniniwala yan sila. Kasi nga mga bobo yan. Kaya nga sabi nga ng Palasyo, according kay si Claire Castro, na be responsible for sharing, lalong-lalo na sa mga government official. 'Di ba? Kaya nga napupuna si Bato ni Attorney Barry Gutierrez na dating spokesperson ni Mama Leni Robredo na ang sabi, kung AI generated yung video, ibig sabihin peke. Kung ang message mo ay batay sa peking video, ang tawag sa iyo sinungaling, manlilin lang, manluloko, mapagpanggap. Sa madaling salita, sablay na naman si Bato. 'Di ba? So yun lang mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan. Maraming salamat po.